Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, ang dami hong nagulantang po, mga kabida, dito sa ipinakita po ni Congressman Rufus Rodriguez po, ng Cagayan de Oro City, po. Sa unang pagdinig po mga kabida, ngayong araw, sa impeachment complaints, laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Committee on Justice. Nasurpresa po ang lahat kasi alam naman po natin mga kabida, ito hong si Congressman Rodriguez po ay parte po ng administrasyon. Alright? At isa po yun mga kabida sa 54 na mga kongresista na bumoto po para i-declarang sufficient in grounds yung dalawang impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente po mga kabida kamakailan lang po. Okay? Pero ngayon, bigla hong nasurpresa po ang lahat. Kasi dinipensahan po mga kabida ni Congressman Rodriguez ito hong si Vice President Sara Duterte, yung kanya hong karapatan po. Alright? Unang-una, eto, parinig namin sa inyo. Okay? Yung pagtawag po niya mga kabida kay Ramil Madriaga, bilang isang polluted source. Alright? Eto, pakinggan muna natin to, mga kabida. The Honorable Director of NBI has already assigned personnel to watch 24 hours. Mr. Madriaga in Camp Bagondiwa. In fact, the jail superintendent has already stated that Madriaga has been transferred to a solitary cell so that there will be no other people there that will endanger his life. And so, Madam Chair, with the presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. Madam Chair, There is a point of order, let us clarify, Honorable we're trying to Rodriguez. protect somebody who is a polluted source. In fact, in the cases of the Honorable Supreme Court. Rodriguez, there's a point of order. Thank you, Madam Chair. Let's Ayun. Yun yung una, mga kabida. Alright? Malinaw po. Napuntos po yun, ni Vice President Sara Duterte, po. Okay? Gusto ko lang pong i-credit po, yung video na yon, of course, sa House of Representatives, via Political Outlook po, mga kabida. Ito yung pangalawa po. Okay? Yung pangalawa po mga kabida, meron pong motion dyan po sa Committee on Justice po, na isubpina yung records po mga kabida, ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Office of the Ombudsman. Particular na po, itong kanya hong SALN, mga kabida, Okay? Isa lang po ang tumutol po dito, mga kabida. At wala akong iba, Ito hong si Congressman Rufus Rodriguez, mga kabida, Ang sabi po niya, malinaw po, kumbinsido po siya mga kabida, ng ginawa po mga kabida ng Committee on Justice ay isang fishing expedition po. Eto, pakinggan po natin to. There is a motion for issuance of subpoena to the Ombudsman with respect to the SALN of the Vice President from 2022 to 2025, 2007 to 2013, 2016 to 2022. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair. Is that an objection, I Honorable object. Rodriguez? I object. This is now a clear fishing expedition against the Vice President. Thank you. Considering that the motion has been objected to, we shall proceed to divide the House. Ayun. So wala ko siyang magawa po doon kasi nag-iisa lang po siya doon, mga kabida. So pumabor po doon ho sa subpoena, yung decision po ng Committee on Justice po, mga kabida. Pero itong pangatlo po, ito matindi po ito, dahil pinag-usapan po mga kabida dyan po sa Committee on Justice yung hindi ho pagsipot ni Vice President Sara Duterte. Kahapon lang po o kagabi naglabas po ng statement po yung kanyang abogado po, yung spokesperson po ng defense team ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Pua, na hindi raw dadalo ito hong si Vice President Sara Duterte sa pagdinig po ngayong araw mga kabida. Malinaw po 'yon sa kanyang statement po, Pero iginiit po ng komite, okay, sa pangunguna po mga kabida ni Congresswoman Jervil Luistro po, ang chairperson po ng Committee on Justice, na kailangan hong
magpakita po, humarap ito hong si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Dahil meron po siyang kinote po, ano, yung statement daw ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham, ano, na ang hindi daw pagdalo sa isang impeachment proceedings, ano, gaya na po ng respondent po, mga kabida, ay isang may tuturing daw, ano, na labag po sa saligang batas, culpable violation of the Constitution, ano, mga kabida. Pero inargue po ito, mga kabida, no, ni Congressman Rufus Rodriguez. Okay? Ano po yung sabi po niya? Pwede hong hindi dumalo po ang isang akusado dyan po sa hearing, ano, mga kabida. Okay? Dahil karapatan daw niya yon. Katulad na lang po dyan sa mga regular hearings po, ano, sa mga regular courts. Kasi ang sinusunod daw, mga kabida, na rules ay yung rules of courts, which is suppletory po, mga kabida, doon ho sa impeachment rules, ano, at sa House rules on impeachment po, ano, mga kabida. Okay, ito pakinggan natin si Congressman Rufus Rodriguez. Honorable Rodriguez. Madam Chair, the right against self-incrimination is very clear. Under our rules, the criminal procedure rules, which are suppletory, because our rules are very, very pithy in terms of the procedure. 2 points, Madam Chair. The respondent has the right not to appear, and therefore she does not need to be present, because that is the right of a respondent, akin to a accused in a criminal case, as decided in the cases, Madam Chair. That's number one. Number two, the counsels here are not only to advise on the legal rights, they have the right to cross-examine, because the Vice President will not be present. If she's present, she cannot cross-examine witnesses, because she has lawyers. So therefore, 2 points. The rule that requires that lawyers can only, the participation is only to advise the legal rights of the witness is on the rules on the investigation in aid of legislation. That is expressly found in the rules in aid of legislation, the hearings. But it is not found in our rules. I've been reading our rules of procedure. There's nothing here that limits it to only advising. Therefore, in an adversary proceeding like this, we have to therefore hear the counsels if they wish to be present, but if not, then that is also the lookout of the respondent. But I believe that we should be clear in our rules that the presence of counsel of the respondent has the right to cross-examine directly the witnesses for the complainants. And secondly, there is no need for the Vice President to appear in hearing, because that is her right not to be able to appear, and we can make conclusions out of her non-appearance. No need for her to appear. Thank you, Madam Chair. Ayun. Madam. Malinaw po. Okay? Karapatan po ng Vice Presidente, mga kabida, na hindi po sumipot. Okay? So, since meron po siyang mga abogado, pwede naman po yung mga abogado po niyang mag-represent po sa kanya, no? Mga kabida, katulad ho sa mga nangyayari po sa mga regular hearings dyan po sa mga regular courts. Ano? Kung wala ho ang akusado, of course, the lawyers or the lawyer will represent, okay, during the hearing, mga kabida. Pero ang problema lang po, ano, pinagbawalan po, ano, ng komite yung mga abogado po ni VP Sara na magtanong, lalong-lalo na po sa mga witnesses po, ano, mga kabida. Alright? Yun yung hindi po maganda eh. Kasi dyan po sa mga regular courts po, mga kabida, no, pinapayagan po. Okay? Yung mga abogado po, ano, kasi representative po yan, ano, ng accused, mga kabida. Okay? Yung mga abogado. Bakit hindi po papayagan po ng Committee on Justice po, ano? Malinaw talaga na meron pong agenda. Alright? Ang Committee on Justice. At malinaw po, yung ini-insist po, mga kabida, ni Congresswoman Jervil Luistro, na kailangan hong dumalo, ano, ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Malinaw, meron pong agenda, mga kabida. Alright? Kasi kung tutuusin po, yung mga presentation of evidence po, mga kabida, no? Hindi po dapat mangyayari yan. Diyan po sa Committee on Justice. Dapat doon na yan mangyayari po sa impeachment court. Kasi doble na eh. Kumbaga,
redundant na po, ano, mga kabida. Magpe-presenta ka ng ebidensya dyan, dun ho sa mga aligasyon laban sa inyo, sa Committee on Justice, and then here comes, pagdating ho ng impeachment court, okay, magpe-presenta ka ulit ng ebidensya po doon. Kumbaga, dyan pa lang sa Committee on Justice po, mga kabida, ibibigay mo na yung ebidensya mo sa kalaban mo, sa mga complainants, para may pagkakataon po yung mga kalaban mo, yung mga complainants na makapaghanda sa ebidensya mo. Ganun po ba yun? Di ba? Kaya nga, hindi ho dumalo si Sara Duterte sa pagdinig po ngayong araw. Kasi unang-una po, hindi po nirecognize po ng kanyang kampo po, ano, yung jurisdiction po, mga kabida, ng Committee on Justice. At in fact, ito po ay ini-question po, mga kabida nila, yung constitutionality po, ano, ng impeachment proceedings diyan po sa House of Representatives, mga kabida, ano. Yun yung rason kung bakit ang kanilang isinabmit po na sagot, ano, doon ho sa reklamo laban ho kay Vice President Sara Duterte, answer ad cautelam. Kasi po, with caution po yung kanila hong pag-submit po ng sagot, mga kabida, dyan po sa Committee on Justice. Kasi gaya na sinabi ko po, inikilala po nila, mga kabida, na walang jurisdiction po ito kong Committee on Justice. At without prejudice, pwede ho silang magsampa po anytime, mga kabida, ng petisyon sa Korte Suprema po, ano, mga kabida, laban ho dito sa mga pagdinig po ng Committee on Justice. Alright? So, yun. Balikan po natin si Rodriguez. Ang dami hong nasurpresa po, mga kabida. Ano kaya yung ipinakita po ni Rodriguez? Ano? Indikasyon na ba yon na bumaliktad na po ito hong si Congressman Rodriguez po, mga kabida, ano? Alright? Pabor po kay Vice President Sara Duterte, ano po? Okay? Tandaan po ninyo, marami na raw na mga mababatas po ang medyo nag-alanganin daw, mga kabida, dito ko sa ginagawang impeachment proceedings daw, ano, laban ho sa Vice Presidente, mga kabida, ano po. At ito hong ipinakita po ni Congressman Rodriguez, isa na ba kaya ito, ano, sa mga indikasyon, ano, na dumarami na ang mga mababatas na pumabor po kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dyan, mga kabida, ano po. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.